Mga kapatid, isa na namang kapanapanabik na exploration ang gagawin natin. Sigurado ako, marami na naman tayong mga bagong bagay na matutuklasan dito. Ang ganda ng Pilipinas ay makikita sa iba't ibang bagay. Tulad nito. Pero syempre, mas okay kung makikita mo ang ganda nito ng tunay. Ang hagdan-hagdang palayan ng Banawe. Isa sa World Heritage Sites dito sa Pilipinas. Dito tayo ngayon. At sa lakad na ito, kasama ko na naman si... Hoy! Ano ginagawa mo? Wala! Umiihi ka. Hindi! Yan yung ginawa ko. Kanina pa ako nandito eh. Ang lamig dito sa Banawe Rice Terraces. Saktong-sakto nga kasi ito rice. May pulse, oh. Rice and pulse. At may isa pang sorpresang panauhin. Si Balin, oh. Ayan! Balin! Ayan! Ito! Ba't ito si Balin? Ano bang ginagawa? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa akin? Kanina kasi nagpapapicture ako, sabi, atras ka, hanggang sa nahulog na ako. Nahulog ka? Ba't anong saan ka nagpapapicture kayo na? Doon sa may falls. Eh talaga malalaglag ka kasi pulse yan eh. Kung gusto mo umangat, dapat doon ka sa rice. Oh! Ang galing mo talaga. Eto, dito sa lugar na to, isa sa pinakamagandang gamitin o pamamaraan ng paglilibot dito ay ang pagsakay. Oo, may sakayan naman pala eh. Meron nga! Doon nga kayo dadalhin. Eh sana kanina pa tayo sumakay, ba't nagtakat pa tayo? Siyempre kailangan natin umabot doon sa pupuntahan natin. Ito na yun, oh! Scooter. Eh, scooter! Ayoko dyan! Nalaglag na ako dyan, may phobia na ako dyan eh. Hindi, ibang klase scooter naman to. Wala tong motor. Wala tong motor. Liga. Balin, maliga. Sige nga, iyan mo kasi yan. Ano na to eh. Sir, kung walang motor. Ayan, oh. Hi, ma'am, sir. Oh, kumusta po, sir? Okay naman po. Sino naman? Ito si Balin. Hi, ma'am. Ayon kay Oliver, ang wooden scooter ay isa sa mga pangunahing transportasyon na ginamit ng kanilang mga ninuno para mapabilis ang pagdala nila ng mga kahoy at iba't ibang produktong pangkabuhayan. Gawa ito sa mga hardwood na matatagpuan sa kanilang lugar. Pati ang gulong ay gawa rin sa kahoy na binalutan ng lumang gulong. Bihira silang gumamit ng pako sa pagbuo nito. Noong una, simple lang ang estilo ng mga ito. Pero nang lumaon, naipakita rin nila ang galing nila sa pag-ukit. Kaya naman, pagandahan na sila ng kanilang customized scooter. Ayos! Okay, ready na? Game. Let's go? G. Good luck! Ayan, all set na kami ni Nayani at Valin para maglibot. The Ifugao Way. Kaya to, tol! Dilim! Woohoo! Woohoo! Kakaibang joyride to. Sam, use of your helmet. No hands! No hands! Nasaan tayo ngayon? Okay, dito na tayo sa viewpoint. Bakit viewpoint? Kasi ito po yung pinakamataas na Pwesto, part no? ng Banawe. View mo dito yung mga rice terraces. Yani, Valin, handa na ba kayo mag-explore? Yes. I-explore natin ang Banawe Rice Terraces. Ang kultura nila, ang palayan nila, kung paano ginagawa lahat yan, pati yung mga pagkain nila. So, ibig Basta sabihin, lahat. magtatanim din tayo. Maganda tayo. Lahat. Gagawin natin lahat. Para maramdaman natin kung anong ginagawa. Halika na, let's go! Okay, let's party! Go, let's party! Oh! Kinagabihan, naghanda ang aming local host ng isang am-among o salo-salo. At dito,
nasaksihan namin ang kultura at ilan sa mga tradisyon ng mga Ifugao. Welcome to the Among activity, which depicts the life of the Ifugao in the olden times. Or you may just have a glimpse on the Ifugao way of living. Among literally means a gathering for special occasions such as birthday party, wedding celebrations, rituals, and problems that arises in the society. No? Among was being organized in order to showcase our Ifugao culture. So Ifugao derived from the word Ipugo, means people from hill. Yeah. Okay. As a province, it composes of 188,000 people. That's the total population, which is distributed to the 11 municipalities. In the Ifugao society, we have 3 classes. Okay. We have the rich, which is called Kadangyan, the middle class, and the lower class. One way distinguishing which class they belong is through the material possession that they have. So if you see one wearing with this kind of skirt, that shows that she belongs to the lower class. With this kind of skirt, where the sign in the middle, it means she belongs to the super rich. Super rich, yaman! Bagay sa ganda. This kind of skirt, that shows the middle class. Isang ritual na sayaw rin ang itinanghal nila para sa amin. Siyempre, napasayaw na rin kami. Para sa mga Ifugao, ang pagsasaka nila ang pangunahin nilang pangkabuhayan dito sa bundok. Lahat ng mga maliliit na tradisyon nila at kultura diyan nagmumula sa pagsasaka nila na yan, kung ano yung buhay dito sa kabundukan. Tapos meron tayong pupuntahan ngayon na isang komunidad at doon natin sisilipin kung paano nangyayari lahat to. Kailangan daw natin hanapin yung pinakamatandang tao, yung pinaka-leader kumbaga ng komunidad na yun, na tinatawag nilang Mumbaki. Tatanungin natin ngayon sa ating kaibigan dito. Hello! Magandang araw sa iyo. Magandang araw. Kapatid. Anong pangalan niyo po? Michael. Michael, kamusta Michael? Aga. Si Balin. Hello po. Si Bayani. Yan. Na, Michael. Tinatanong namin dito ko sa Mumbaki. Saan ba matatagpuan yung gano'n? Dito lang ho sa taas. Naku, Dito? sakto naman ang Pakita. hinto natin ah. Malapit lang ho. Ayun, siya ba? Siya? Iba ho. Sino ba ya? Yan ho yung anak niya. Anak niya yan. Mas matanda pa sa kanya. Halika. Michael, sumama naman kami. Hindi, mas matanda pa yun. Halika. Tara. Ang taas ng bahay pala ni Mang Mumbaki. First time ko makakakilala na isang Mumbaki. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Para sa mga Ifugao, mahalagang miyembro ng komunidad ang Mumbaki. Sa kanilang lengguwahe, ang ibig sabihin ng baki ay dasal. Mumbaki ang tawag sa lalaking tagapagdasal at mama o naman ang babaeng tagapagdasal. Sila ang may taglay na kapangyarihang magpagaling ng may sakit, tumawag sa kanilang mga anito o katutubong Diyos at magpalayo ng masasamang espiritu. Maligaya daw po siya at nakapasyal po kayo dito sa amin. Ay, kami rin po. Masayang-masaya kami. Masaya rin po kami. At makabisita kami sa inyong pong lugar. Kasama ko po si Valin at saka si Bayani po na first time lahat po namin dito po. Ang MOMA o ang pagnganganga ay isang sinaunang tradisyon at parte na ng pamumuhay ng mga Ifugao. Ang pagbibigay raw ng MOMA ay simbolo ng pakikipagkaibigan at pakikiisa. Kahit na nakapagpapapulan ng bibig ang nganga, naniniwala ang mga Ifugao na nakapagpapatibay raw ito ng ngipin, nakadadagdag ng lakas at nakapapawi rin ng gutom. Ang MOMA ay binubuo ng pinaghalo-halong sangkap. Ang betel nut ay bunga ng luyos o areca palm tree. Meron din itong dahon ng ikmo o betel leaf na gumagapang na puno ng areca. Pinulbos na batong apog o lime at dahon ng tabako. So, ang gagawin ko po, tapog, lalagay ko sa loob. Ayan. Okay na. Tama yan. Sanay na sanay. Napadami. Ngungayin ko na ipin. Pwede kong kagatan na ipin. Parang bubble gum. Okay. Cheers! Cheers. First time. First time. Wag lang ululunok eh. Huwag lunukin ha. Kakahino po yan. Nakakakaba naman to. Sino na?
Papakla po. Teka lang. Yan na timman ah. Ang pait eh. Tubig? Hindi siya masama. Pag matagal lang, parang pwede mo na ilabas lahat, ano? Gano'ng katagal niyong inungaya yung isang tuloy-tuloy lang yan? Kung sobrang matapang, mas mabilis kung Ito idudura. sa'yo. Tapos ikaw may nilagay ka kayo ng dahon na brown, sabi mo yun ang tabako. Tabako. Mas matapang naman yan. Sa inyong hindi ho sanay, talagang mahilo kayo. Maraming salamat sa experience din, pagpapaalam na kami. Tapos, di ba sabi, bibigyan na kami ng blessing, ganun ba yan? Sige nga. Ako, ano makakya. Kamit ka mong pahijar. May ikutam. Up ko yan. Tao. Hain mo imang putya, itisya. God bless daw ho sa inyong lahat. Sa pupuntahan nyo. Okay. Sana ho, maganda ang pupuntahan nyo. Ayos. Ayos. Maging Hanggang sa paglakbay. pagbalik nyo. Salamat po. Okay, thank you, thank you. Salamat po. Maraming Salamat po. Thank you. Apo. Ngayon, may taglay na kaming dagdag na lakas para sa aming trek papunta sa Bangaan Village. Ang Bangaan Village ay isa sa mga tourist destination dito sa Pilipinas dahil sa kamanghamanghang abilidad ng mga taga rito na pagyamanin ang limitado nilang likas yaman. Iba talaga kapag nakita mo itong rice terraces ng malapitan, lalo kang mamamangha sa galing at tiyaga ng mga kapatid nating Ifugao. Ang Ifugao daw ay galing sa salitang ipugo o galing burol. Paniniwala ng mga taga rito na ito raw ang uri ng palay na ibinigay ng kanilang Diyos na si Matungulan. Dito sa Bangaan Village matatagpuan ang ilang kumpol ng rice terraces na parte ng UNESCO World Heritage Site. Kinikilala ng UNESCO ang bayang ito dahil sa pinakamatandang buhay na tradisyon at kulturang hanggang ngayon ay makikita pa rito. Karamihan sa mga taga rito ay nakatira pa rin sa bale o fale, ang tradisyonal na bahay ng mga Ifugao na may 3 palapag. Meron itong silong kung saan sila naghahabi, nagbabayo ng palay at nag-uukit. Nagsisilbi rin itong silungan ng mga alagang hayop. Ang second floor naman ay nagsisilbing kusina, kainan at tulugan. At ang third floor ay taguan ng kanilang mga palay. Nilapitan kami ng isang villager para samahan kami sa kanilang village elder. Hello! Kamusta po? Gandang umaga po. Valin Hello po. and Bayani. Good morning, ma'am. Come to our village. Thank you very much. Nakibigay daw yung rice wine. Gusto po nilang okay. Okay, thank you. Tagalog naman pala eh. Yan. Oo, hindi. Para ano, titikman tayo ng ano, bibigyan tayo ng welcome drinks nila. Ito yung rice wine nila. Ito, shot po ba to? Sige. Woo! Okay. Diyos ko, Lord. Please test our rice. Yes, I will. Sarap. Sarap po. Di ba? Opo. Ang init dito sa tiyan, ano? Eh, po sa tiyan. Ito mismo yung mga palay natin nakukuha dyan. Ang ganda naman pala, oh. Ang ganda tataba. Kita nyo to? Oh, sana po matuto kami paggawa nito. Okay, later we will teach you how to do it. Ayun! Okay, salamat. You will help us. Okay! At tulad ng ipinangako nila sa amin, tuturuan daw nila kaming gumawa ng rice wine o ripog. Para sa ingredients, kakailanganin natin ng malagkit na bigas at apog. Step 1. Number 1. Let's start. How about push? Step 2. Ang pagbabayo ng palay. Oh. Dalawa ba tayo? Kala ko akong guard. Step 3. Pagsangag ng bigas. Step 4. Pagkatapos isaing ang bigas, palalamigin. Pagkatapos, lalagyan ng yeast. We put this so mas
Tapang. Dirty? Dirty ah. Pagkatapos ng mahigit 10 araw na paghihintay, ito na yung pinaka-aantay ko na step 5. This is the rice wine that we make. Yes! So you can taste it. Okay. Yan ang pinaka-aantay ko. No, I'm sorry, I do not drink. Okay. Right. Cheers. Pagkatapos nating gawin lahat siya And na ito, tables. ito yung pinaka-excited ako. Delicious? Step 5. Gusto na malito na yan. Tapang? Tapang? Because it's already more than 10 days. Yes. More than 10 days, this is stronger, no? Ano ka din? Inubos niya. Ubus na naman. Dito sa Bangaan Village, mararanasan ang kakaibang kultura pagdating sa pagtatanim ng palay. Mga kapatid, as you can see, hindi ko kasama si Aga and si Bayani kasi dito sa Ifugao, ang mga girls lang ang pwede mag-rice planting habang ang mga boys, ang ginagawa naman nila ay yung rip-rop or yung pag-assemble ng mga bato-bato para magkaroon sila ng stairs. So, let's try this out. Let's go! Ayan, napasabak na talaga si Valine sa tunay na buhay ng isang magsasakang Ifugao. Ang daming bubbles! At dito, tuturuan siya ni Leticia at Christina ng tamang pagtatanim. Ano, Valine? Ready ka na ba? So ate, una kukuha ka ng dalawa? Dalawa pag malalaki. Okay, so ito yung example ng malaki. Tapos isasabay mo with yung isang maliit. Okay, tapos ready to plant na to. Okay. Dito tayo kailangan naka-line na ganyan para maayos. Oops. Gaano kalalim? Basta may idikit lang dun. Ito, madikit lang dito. Nako, ang maputi ay naging maputik. Hayaan mo, Valine. Magbubunga rin ang paghihirap mo. Tapos, gaano katagal ito bago tumubo as yung pwede nang na rice? 6 months? Depende sa klase ng palay. ng Kasi bigas. May 4 months, Okay. may 6 months ang pinaka-mahabang panahon ng pag-anim. Ang 6 months. Okay. Tinawon ang tawag sa native rice na itinatanim dito. Ang ibig sabihin ng tinawon ay 1 taon. Mas matagal itong tumubo at minsan sa 1 taon lang ito aanihin. O ngayon, Valine, alam mo na kung gaano kahirap magtanim. Pero kami ni Yani magre-repair ng isang nasirang hagdan kasama si Cesar at si Bato. Taong 2000, napasama ang Banawe Rice Terraces sa endangered places na pwedeng mawala sa lista ng World Heritage Sites. Kung dito ang mga nagtatanim ng palay ay ang mga babae, ang mga lalaki, ito naman ang ginagawa. Junior, kayo ang gumagawa nito. No? Sa alam ko, ang pagkakaintindi ko rito sa amin, sa Manila, no? O sa ibang lugar, ang tawag nila rito ay rip-rap. Rip-rap, di ba? So, ang mga lalaki gumagawa nito. Sino ang nagpapasweldo sa inyo dito or kusa nyo lang bang ginagawa to para sa inyo? Yung tourism ang tumutulong sa amin dito. Okay. Para hindi masisira yung rice terraces na. Yung rice terraces para ma-maintain siya. Magkano ang pinapasweldo sa inyo dito pag sa paggawa ng rip-rap? Per cubic. Oo. Tapos kayo naman sinabi ka na 1 meter ang taas, 4 na metro. 4 metro pahaba. Haba. Kung magkano binabayad sa inyo ron? 600 pesos. 600 pesos. Tapos alam mo, ang alam ko rito, itong ginagawa yung wall na to, alam niyo ro dito, wala silang semento na ginagamit. So yung mga walling na nakikita niyo, yung mga yung nakapekot na yan, walang sementong ginagamit dyan. So ang pinang-iipit nyo na dyan is putik, di ba? Yung lupa. Yung lupa mismo, di ba? Sa katagalan nyo nang gumagawa nito, alam niyo na kung paano pinagkakasakasa yung bato. Sa loob ng isang araw, ilang oras kayo nagtatrabaho? Depende sa kapag napagod ka, kapag gusto mong huminto, Pahinga. Alam ko, kalimitan nito, nag-uumpisa kayo, umagang-umaga, pag hindi pa mainit. kuminsan hanggang alas 7 ng umaga, Okay. hanggang alas 10. Alas 10, oo. Tapos titigil kayo nun. Tapos babalik kayo ng alas 2. Alas 3. Alas 3 na. Depende sa init kapag Kita mo? Ganon. So, hindi nila minamadali.
nasa kultura na rin nila talaga. Sila ang magagaling talaga dito. Alam nyo ba na sa Manila, pagdating sa mga gantong terrain, ang mga taga dito ang kinukuha nila para gumawa ng kanilang mga ganito, mga riprapping, mga walls na basta i-control yung corrosion, sila magaling dyan. Yan ang pangkrak ng bato para maanggulo. Tapos yung maliliit na yon, yan. Ganyan. Ano ka ba? Lumaki ako dito sa ano? Saan doon, papasok mo dyan? Bangaan. Pasok mo dyan. Nakita nyo ang itsura ng tapos na riprap. Ito yon. So mula sa taas, lahat nung terrace, rice terraces na tinatawag nila, ito pinakadulong to hanggang doon pa pababa, itong humahawak. So imagine niyo yung volume na hinahawakan ito ng tubig, ng putik, ng lupa, lalo na pag umuulan. Ito lang ang humahawak. Tandaan niyo, walang simento to. Yung mga bato na pinagdikit-dikit na ganon, yun ang humahawak ito. So, Pero grabe kuya, no? Alam mo ba kung ano ang itsura nito dati? bundok. Ganun Yan. yan. Ganyan. Yun ang itsura niya dati. Tapos naging ganito. Tapos naging ganito na siya. Dahil, Dahil lang sa para makapagtanim ng palay. Kasi hindi ka pwede magtanim ng palay na nakapaganito. kasi Diba? ano? So, yan Kaya ang pala hirap naging na. 800 talaga. At bawat bato, sinabi nga ni Junior, di ba, nanggagaling sa ilog. Isa-isang inaakit dito. Kung saan manggaling yung ilog na yun, ang ilog nanggagaling po sa pinakababa ng bundok. Wala namang ilog dito eh. Doon sa pinakababa. Dalawa ang muscle ni Junjun. Ano? May muscle siya dito, may muscle pa siya dito. Yun. Kita niyo, walang workout yan. Yan. Okay. Ayan. Kayo, ay to ay. Sino yan? At ito na ang masayang parte, ang paghuli ng aming kakainin. Sina Bayani at Valin, sobrang gutom na at gusto na talagang mahuli ang baboy. Alicia! Doon ka! Doon ka kasi! Wow! Ang galing ni Valin manghuli ng baboy. Balino, ikaw nang bahala. Mag-aalmusal na kami. Nagutom na ako, kuya. Halika na. Kaya mo tayo namin. Kaya mo na. May pandesal dito. Alam mo ba? Oo. Meron dito na, bibigyan. At sa pagkakataling yan, siguradong walang kawala. Magaling palang umakting na capture itong baboy nito. This time, susubukan kong maging distraction sa baboy. Ay! Magtamo ka na yan! Sabi! Magtamo ka na yan! Takbo! Hindi ka naman nakahuli! O Yani, ikaw naman. Ito na siya. Tali mo ulit, Balin. Sa wakas, nahuli ka rin. Para sa mga kapatid nating Ifugao, ang ganitong salo-salo ay simbolo ng pakikipagkaibigan, pagkakaisa, at pagtawag sa mga mabuting kaluluwa ng mga yumao na dumalo sa piging. At ito na ang hudyat ng kasiyahan. Mga kapatid, isa na namang napakagandang experience ang nangyari sa atin ngayon dito sa Barangay Bangaan. Di ba? Yup. Ang dami nating nagawa. Ano ba yun? Gumawa tayo ng rice wine. Rice wine. Habol tayo ng baboy. Lalo ka na. Tsaka pati pagtali mo, ang galing. Napakita ng galing talaga. Thank Kung you. paano ang tamang pagtali na pagkatapos mong itali, tanggal lang siya kaagad, di ba? Masaya naman tayo sa nag-rice planting tayo, tapos nag-restore tayo ng wall, yung mga riprap na tinatawag yung riprap, ang tawag dyan sa ganyan, di ba? Tapos siyempre, bagong lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga taga-barangay Bangaan. Maraming salamat sa inyo dahil sa napakagandang pagtanggap ninyo sa amin dito. At dahil dyan gusto kong tawagin muna ang sumulubong sa amin dito at siyang namumuno ika nga sa village na to, sa barangay na to, si Nanay Virgie. Virgie, thank you very much. Maraming salamat po talaga. You're welcome. Thank you. It's our honor to be with you today. Or our pleasure. Thank you very much. So ngayon meron tayong isang napakalaking gathering na inihanda para sa amin at para sa ating lahat. 'Di ba? Yung kainang hinuli natin na baboy ay ating matitikman na rin. Tapos ano pa bang mangyayari?
Ay, eto. I will, you will dress up with our clothes. Ayan! That you will be Naranasan namin yung kultura nila dito ng mga Ifugao, kung paano nila ginagawa na sinasabi, bago mo kainan, kailangan mong paghirapan, like yung ang kanin, ang palay, hindi dapat talaga itinatapon kasi nakita natin kung gaano pinaghihirapan ng paggawa niya, pati ang paghuli ng baboy, di ba? Hindi yung basta-basta. So walang na itatapon talaga. Yan ang tinatawag na pang mayaman. See, nakita ko yan. Oo, kasi madami siyang different. Yung pinakasimple, yung black and white stripes sa akin. Okay, ako naman, sunod, yay! At ako naman ang king. Ako naman, meron to, sigurado to, maganda to. Ito, yung sa'yo. Ano ba anong animal yan? Ganda ha, buti sinabit yun lang, huwag niyo ibalot ha. Ayan! Ganda naman. Ano yan? Ay, dapat. Maraming salamat. Thank you. At tingnan mo na, parang kulang, nasa mo si Bayani? Ay, oo nga. Kasi nasabi ko, daming rice wine kasi. Ang rice wine, sabi pinapatikim, hindi inuubos. Nako, wait lang hahanapin Yani! ko. Saday lang po, saday lang. Nakita niyo po ba Bayani! yung kasama namin? Nasaan na? Ayan na. Bayani! Ano yan? Ano ginawa mo? Tulog ako dito sa bahay ni Aling Sergi. Oh. Pagising ko na agad doon ako siguro ito gumawa nito eh. Ano ginawa? Mga kapatid, tumingin-tingin ka lang. Ang daming pwedeng matuklasan maging isang Pinoy Explorer!